Ayan, Direk Chris, kumusta so far ang ano? I'm good. So far, so Sinipanalo? good. Umiinit na ang festival at we're expecting mamaya since may dalawa kaming gala at syempre Friday ngayon. Normally may work pa, may school pa. After school and after work, we're expecting a lot of people to be here. And syempre, star-studded yung dalawa nating gala mamaya. Ano yung unang gala? Ano yung Ang mga unang gala? gala is Salum, yung Ilonggo film ni T.M. Malones. Ang pangalawang gala natin is Fleeting, with Janela RK ni Katsi Catalan naman. Mas exciting ba yun this year compared to last year? Siyempre, kumbaga, birthing pains last year, pero we're just so happy na kahit na mabilisan, kahit na hindi pa namin talaga gamay kung paano gumawa ng festival, ang daming sumali at nagtiwala sa amin. Pero ngayong taon na to kasi talagang grabe, ang lala ng lineup namin for both student shorts at full length, na parang wala ka talagang maitapon, lahat talaga gusto mong panoorin, and we're just so happy na may ganitong lineup ng mga pelikula ngayon sa Sine Panalo. Alin ang mas maganda? Movies last year o movies this year? Again, kasi dahil sa mas malaking resources, this year, mas maraming sumaling, mas mga malalaking direktor at ganyan. Relatively talagang much improved version ng Sine Panalo mapapanood nyo ngayon. Pero sabi nila, di ba, parang may advantage na yung mga love team, yung mga popular stars. Ano masasabi mo? Oh yeah, definitely. Meron talaga silang advantage. Kasi may fandom na eh. May mga gusto nang pumunta. Limbo yung aming collab, tsaka si Janela also for Fleeting. Talagang maingay sila. Just to give you an idea, yung All Since Day Also na kay Khalil and Romney. Yes. Pero yung mga fandom, like halimbawa ngayon, meron kaming naka-line up sa araw na to na three na black screening for so alam ko lang yung fandom ng yan. Fandom ng K-Dilex, di ba? Parang ganun sila kalalakas. Fandom also ni Janela for Fleeting, meron ding black screening. So, medyo in terms of popularity and demand sa mga manonood, marami talaga. Maganda talaga yung magiging possible attendance. Sa awards night, ano naman ang difference sa last year, this year? Bigger, better, or... Yung last year kasi sa theater namin ginawa, it was parang very straightforward awards night. Ngayon talagang may green carpet, may sit-down dinner, formal event siya. It's a really big events venue sa The Elements sa Eton Centuries. And then at the same time also, ganun pa rin, very straightforward. Kasi nagustuhan ng mga tao yung the way we did the program last year na walang kung ano-ano mga production number na pampagulo, mabilis. Pag sinabi namin 8 p.m. ang start ng program, 8 p.m. will start. So ganun kami kadisiplinado. So in-expect namin na magiging masaya ang awards night. Mahirap ba this year in terms of acting? Yung situation ng mga judges, ng mga hurado? Oh my God, yes! Jurors, talaga. Kasi kailan kayo magre-release ng nominees? Nag-release na kami ng acting nominees. Nag-release na today? Okay. Merong, actually, just to give you an idea, sa Best Actor, 8 ang nominees. Okay. So, 8. Sila? 3 sa Best Actors. Kasi nga, again, mas... male-dominated narratives yung meron. Okay, yung mga lead actors nila, yung mga lead nila sa mga pelikula nila are lalaki. So, mas labanan talaga ng male actors ngayon. Ang tagal ng deliberation. Talaga? As in, lala na parang yun ang pinakamabigat na deliberation namin. Mas mabigat pa ang deliberation namin sa Best Actor kaysa sa Best Film. Best Picture? Talaga? Ganun siya kabigat. Actually, just to give you an idea, yun at cinematography. Okay. Best actor tsaka best cinematography ang pinakamatagal na deliberation. Kasi we have really gorgeous films. Like, beautifully shot. Magkakaibang paggamit ng cinematography sa paggawa ng kwento, pagsasabi ng kwento. So, talagang makikita mo na ang gagaling nung visuals talaga this year. Pero direct bay naman natin, sabi nila movie industry is dying, di ba? Parang
last year nga daw Metro Manila Film Festival, hindi na-reach yung goal. Hindi ba kayo natakot this year? Wala naman kasi sa amin yung box office performance. Actually, just to give you an idea, pag gala talagang sinasalo namin sa Pure Gold, karamihan sa mga tickets kasi ayaw na namin masyado gumastos sa mga filmmakers. Kasi imagine mo, wala na nga sila masyadong kinita or hindi sila kumita. May abono pa yung iba and ganyan-ganyan. Tapos blocks, yung gala ba naman nila, pagagastusin mo pa sila. So, we really took care of everything. Ang Pure Gold. And then at the same time also, iba talaga yung directions namin. Hindi hinahanap ni Pure Gold kung magkano kinita ng pelikula. Hindi siya KPI. So, anong direction? Ang direction is na mas maraming magagandang pelikulang magawa, which happen. Yung sabi nga sa akin ni Direct Chef Jutorian, na parang alam mong paganda ng paganda yung mga pelikulang sumasali pag patagal ng patagal at mahirap na pahirap ang deliberation. Palaki ng palaki yung mga... Tapos palaki ng palaki rin yung mga artista. And, well, kahit naman yung attendance namin, syempre of course we want to have better attendance this year. So, and then we're expecting that yung mga black screening alone is an indication na maraming interesado sa pelikula. Nagsisimula pa lang tayo at Friday, kaya hindi pa ganun. Pero usually ganun naman mamaya, paghapon. Paghapon, tsaka bukas, Saturday, Sunday, yung talagang makikita mo yung tao. And generally, si Pure Gold kasi would want to engage people, bring people to the cinemas. Kaya tingnan mo, for 250 kapag regular ticket. Kapag estudyante ka, 200 lang. And then, ngayon yung first 600, may grocery packs. Pag pumunta ka dyan, meron kang may mga booth, may 12 brands na may kanya-kanyang booth. So, para ka nag-grocery uli, di ba? So, sulit na sulit yung perang ginastos mo pambili ng ticket. And, so hindi money ang ano? Definitely not. Okay. It's really creating beautiful films. And with that, I'm proud to say na na-achieve namin yung gusto namin ma-achieve. And we also want the filmmakers to have a beautiful experience creating their films. Kaya yung mga student filmmakers natin, for instance ngayon, nagkaroon sila magagandang pelikula kasi mas malaki yung grant nila, mas meron pa silang equipment grant, ganun din sa full length, mas malalaki yung cash grant tsaka equipment grant. Ay, yun, kumusta yung shorts? Sobrang gaganda ng yun nga parang poster pa lang, parang ginastos na lahat. Sobrang level up. Tignan mo, makikita nga grabing level up ang short. So mahigpit din ang competition sa kanila. Kasi 24 sila, so mas bardagulan actually ang deliberation ng shorts. Mas bardagulan. Okay. It can go anywhere kasi sobrang daming magaganda. Last na lang, ano bang na-encounter so far na problem ng Pure Gold, sino panalo? Well, alam mo na, yung mga pull-out issues and everything. And just to assure everyone, we're doing our best, and the filmmakers naman are on board from start to finish. And we're taking care of people. Hindi siya ilalaglag at iiwan. Okay, so thank you.